Narito ang ulo ng mga balita sa mga oras na ito. Department of Social Welfare and Development inspiradong palawigin ang mga programa para sa mga persons with disability kasunod ng paglabas ng positibong resulta ng survey ng Pulse Asia. Mahigit 47,000 pamilya sa 6 na rehiyon sa bansa na apektuhan ng Tropical Depression Wilma ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. Mahigit 816 million pesos na halaga ng investment inaprubahan ng Board of Investment sa loob ng 11 buwan ngayong 2025. Ako po si William Theo para sa PNA Headlines. Pursigido ang Department of Social Welfare and Development na palawigin ang kanilang serbisyo para sa mga persons with disability bunsod ng suporta ng mga Pilipino sa kanilang mga programa. Sinabi nito ng DSWD bilang tugon sa resulta ng pinakahuling ulat ng Bayan Survey ng Pulse Asia na isinagawa noong Setyembre. Sa naturang survey, 88% ng mga Pilipino ang nagsabing suportado nila ang mga programang pangkabuhayan ng DSWD para sa mga PWD sa ilalim ng SLP or Sustainable Livelihood Program. Ayon kay DSWD spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao, sinusunod nila ang direktiba ni Secretary Rex Gatchalian na panatilihin na direktang napapakinabangan ng taong bayan ang serbisyo ng ahensya. Alinsunod din ito sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyaking kasabay ang bawat sektor sa pagkamit ng kaunlaran. Binigyan din ni Dumlao na isa ang mga PWD sa mga vulnerable sector na prioridad na tulungan ng DSWD. Ituturing naman anya ng ahensya ang survey bilang inspirasyon para mas pagbutihin ang mga programang makapagpapadali ng pang-araw-araw na buhay ng mga Pilipino. Nasa 47,000 pamilya mula sa 6 na rehiyon sa bansa ang naapektuhan ng Tropical Depression Wilma. Batay sa pinakahuling ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council ngayong Lunes, katumbas ng mahigit 132,000 na tao ang naging biktima ng bagyong Wilma sa Mimaropa, Bicol Region, Western, Central at Eastern Visayas at Caraga. Mahigit 4,100 na pamilya ang nananatili sa mga evacuation center habang mahigit 2,000 ang nakakatanggap ng tulong sa labas ng mga ito. Mahigit 5,500 pamilya naman ang nag-preemptive evacuation mula sa Eastern Visayas, Negros Island Region, Central Visayas, Mimaropa at Caraga. Wala pang eksaktong bilang ang NDRRMC pagdating sa posibleng pinsala sa agrikultura at infrastruktura. Naglandfall ang bagyong Wilma sa Dolores sa Eastern Samar noong Sabado ng gabi. Humina ito at naging low pressure area or LPA habang tumatawid sa karagatan ng Kulasi, Antique madaling araw nitong Lunes. Inaprubahan ng Board of Investments or BOI ang nasa 261 na proyekto na nagkakahalaga ng mahigit 816 billion pesos sa loob ng 11 buwan ngayong taon. Mas mababa ito sa proyektong inaprubahan ng ahensya noong mga nakaraang taon na umabot ng 1.58 trillion pesos.
Gayunman, tiwala si BOI Chair at Department of Trade and Industry Secretary Cristina Roque na mas gaganda pa ang resulta ngayong may 10 pang parating na item na kanilang pinag-aaralan kung saan nagkakahalaga ito ng mahigit 1 trillion pesos. Dagdag pa niya ang halaga ng approved projects ngayong taon ay malinaw na indikasyon na ideal, competitive at future-ready ang Pilipinas bilang business destination. Nagmula ang karamihan ng mga proyekto sa Singapore, Thailand at United States na inaasahang magbibigay ng mahigit 32,000 na direktang trabaho sa mga Pilipino. At sa balitang pangkalakalan, nanawagan si Department of Tourism or DOT Secretary Cristina Frasco sa stakeholders at partner sectors nito na isulong ang sustainable and green tourism sa ginanap na 10th National Association of Independent Travel Agencies Travel Expo 2025 noong Sabado sa Mandaluyong City. Sa kanyang mensahe, sinabi ni Frasco na mahalaga ang paghihikayat sa mga turista na maging responsable sa kanilang mga biyahe, lalo na ngayon mas tumitindi pa ang mga kalamidad. Binigyang diin niya na ang mga nagdaang mga kalamidad sa bansa na nakaapekto sa mahigit 40,000 manggagawa ay nagpakita ng pangangailangan ng sustainability bilang paraan ng pamumuhay at pundasyon ng tourism industry. Dagdag pa ng kalihim, kahit anong lagay ng panahon at mga hamon na haharapin ng bansa, ay mananatili ang turismo na magbibigay ng trabaho at pag-asa sa mga Pilipino. Tampok sa 2 araw na expo na may temang Eco Pasko Celebrating Green Tourism ang mga exhibit tungkol sa sustainable tourism practices, new travel products at ang business-to-business networking program na magpapalakas sa international partnership. Samantala, bumida ang mga produkto ng mga magsasakang benepisyaryo ng Department of Agrarian Reform or DAR sa ginanap na Agrario Trade Fair 2025 sa Quezon City. Sa pamamagitan ng trade fair na isinagawa mula December 1 hanggang 5, nabigyan ng pagkakataon ang mga magsasaka na ibenta ang kanilang mga produkto ng direkta sa publiko at makipag-ugnayan sa iba pang mga sektor. Ayon kay DAR Secretary Conrado Estrella III, ang tema ng event na gawang Arbo Tatak Agrario ay nagbibigay diin sa sining at kasaganaan ng mga produkto ng mga magsasaka sa buong bansa. Tampok din sa trade fair ang nasa 85 na organisasyon ng mga magsasaka na benepisyaryo ng DAR kung saan itinampok ang nasa 300 na agricultural products, processed foods, natural fibers, delicacies at handicrafts. Bumida rin dito ang mga harvest exchange, Prosperity Market at Community Treasures Pavilion na tumulong sa mga magsasaka na makakonekta sa mga mamimili, retailers at business partners. At yan ang pinakabago at pinakamainit na balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming website pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. 17 araw na lang ay Pasko na. Ako po si William Theo at ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.